back to our channel! Delikado. Sa mga music video, may kumukuha sa akin po. Like, sino? Hindi ko pwede. Hindi nyo pwede expose. So, basta yun. So, Next, next may mga question. local music artists din kami dito sa mga Puerto Princesa. And ang gaganda rin ng mga songs nila, promise. So, ano pa? Next question. Anong tanong mo sa akin? Anong gusto mo? May pananagot. Anong tanong mo? Anong gusto mong maging kinabukasan ko? Para sa'yo, Alexis. Like, happy. With family na. Ako. With serious answer, please. Well, syempre sa lahat naman ng nanay, yung gusto nila maging successful ang kanilang mga anak. So, ayun, kung ano man yung... Actually ako, syempre kung pangarap mo maging artist, okay na rin siya. And support na rin ako. No? But, when it comes to your family na, no, I like it na masaya, makahanap ka ng partner, husband na mamahalin ka talaga ng tunay. No? And syempre, financially stable kayo. Gusto mo ba gwapo o may mukha? Or, alam naman ito walang mukha. Kasi sa'yo yun, te. Kung anong itsura ng gusto mo yung kasama. So, kung mahal mo, so push na lang tayo doon. Yun. But to be honest, syempre naman, may sila yung Netflix. Syempre to be honest, syempre naman gusto ko yun, presentable, magalang, no? Maayos yung family na pinanggalingan. Yun, gusto kong tapos din yung mga apo ko, nasa ako. Kasi yun ang tanong niya is yan magagalang din. Yung naturuan, nagpo at opo all the time. Oo, kasi yun talaga yung gusto ko, yung magalang. Ang sarap nilagay yung talong inside the roll. Next, ikaw naman. Ako, sa tanong ko sa'yo. Gusto mong malaman about sa akin. Nag-isip, no? Seryoso. Sa tingin mo ate, sino kamukha mong artista? Wala. Pero yung laging sinasabi nila na kamukha mo, sino daw? For iba kasi. Kasi yung iba hindi rin totoo. Ang layo. So, hindi ko po alam. Ano yung feel mo na pag sinasabing kamukha mo? Yung iba kasi hindi artista, parang TikToker lang eh. Uy! No, don't say it lang. I mean, TikToker. Sino? Si... Yung sinabi mo sa akin. Sino? Hindi ko kasi ako familiar sa mga names. Nakakalimutin kasi ako guys sa mga names. Pero basta yun, ayoko rin mag-assume. So, yun yung tanong mo sa akin. Tanong ko sa'yo, if dati, anong ilang age mo goal dapat magkaanak? Yung goal mo? Sakto lang rin. Wala naman din talaga akong sinabing goal, no? Kung kailan ako magkakanak. Pero, it turned out na, ang ganda rin pala nung Medyo maaga. medyo maaga. Graduate na rin naman ako, no? Age 22. 22 ako nung nagtatrabaho na rin naman ako. So, came out na, yeah, meron akong barkada. No need na akong labas-labas pa. I have someone na nakakakwentuhan, no? Dito, kahit sa bahay na. Happy na ako na nandyan si Alexis. Aww.
Hindi kasi ako guys mabarkada. Hindi ako palalabas. Ayun. Lalo na nandiyan na siya, dalaga na siya. Pagbuwan lang kami ng kwentuhan minsan. Pag hindi ako busy, wala akong work. Ako naman. And kasi na-try ko na rin magtrabaho sa mga corporate world. Yun, naging manager din ako ng mga big companies, no? Malalaking kumpanya dito sa Pilipinas, well-known company, no? Nagtrabaho din ako sa Manila. So, parang happy ako ngayon na nagkaroon ako ng time freedom kasi meron akong sariling business and nakakasama ko yung anak ko, no, natuturuan, nakikita mo yung paglaki, nakasama mo talaga. Well, sa Alexis Ed, hindi ko lagi siyang kasama before kasi nga Sa Manila. nasa Manila ako, nag-work ako. Pero hindi ko naramdaman yung lumayo yung loob niya sa akin. That's the good thing na lang rin na nangyari. Kasi talagang tuwing uuwi ako, grabe, iyakan namin. Tuwing aalis ako. Yun. And hindi lumayo ang loob niya sa akin. Hindi nga ba? Yun. Kasi yung feel ko, hindi talaga. Kasi pag nandito ako, sa akin talaga siya dikit ng dikit. Clingy. Apa? Ako sasagutin ko pa. Ako gusto ko 21. Ikasal. Kung Ano? successful. Mm. Pero, Gusto mo magkatrabaho muna? Kasi nga. I mean, if siguro magiging celebrity, ako hindi ko mapapangako sa sarili ko na makakapakasal ako ng 21. Or kahit local people ka lang, pag hindi ka successful, mahirap. Mm-mm. At saka pag artista ka, kasi parang it's too early na mag-asawa ka ng 21. Parang mga 24 yan. Diba? 25 or Depende baka kung- 30 na, wala pa ang asawa eh. Kasi Depende kung may love din yan. Pero, pero syempre nasa disiplina yun natin. Ang disiplinado ka. pero if normal tao lang ako na hindi into social media, ang goal ko sana is magka-work, maging successful. Hard work yun eh. Kailangan So, dapat mga 25 kasi you need to prove yourself first. ayoko ng 25 kasi habi na lang. Pag 25 ka daw natin, hindi mo na makakamit ulit yung katawan mo before. For me lang ha. Lalo na medyo bloated ako. Pero mahirap i-achieve yung kunyari yung being successful in you just graduated for 1 year. Sobrang. Kasi you need to prove yourself, you need to gain a lot of experiences, Just like me, hindi naman ako agad manager agad, di ba? May dadaanan ka na position na nasa baba ka lang muna and it's better to experience that level, Doon sa baba hanggang paakyat maging manager ka. And yun, to be successful. And soon, yun nga. Kasi para sa akin nga, mas maganda yung may sarili kang business. Kasi guys, alam mo ba't ko gusto maging celebrity? Kasi, pero hindi ko sinasabi na pag naging celebrity ako, isisikat ako. Gusto ko pag naging celebrity ako, may business ako. Kasi, yung kasikatan guys, nawawala yan. Tama. Not all the time kasi people Loves you or loves likes you or likes you kasi may mga darating na bago. But may mga iba naman na artista ate na talagang yung fame matagal. Pero it depends din yun sa Hindi mawawala performance. talaga yung mga basher. Normal yun, even the popular celebrities nababash atin. So guys, yun lang yung goal ko, pero hindi ko sinabi na kasi sinasabi ng iba na sobrang aga nga. Kasi gusto ko makasama ko ng matagal yung hindi kasi natin alam yung mangyayari.
Kaya gusto kong, pero ayoko din na, I have discipline kasi na I know my limit. Lalo na't ngayon, sa age ko ngayon, ako yung tipong tao, ay babae na, I know my limits. Hindi katulad ng iba dyan na basta yung mag-say, pero may mga teenage pregnancy, kaya hindi yung mangyayari yung teenage pregnancy kung hindi rin sa tao. You have discipline. Yung iba naman, pero madaming rason kung bakit nagiging teenage pregnancy. Yung iba naman nari. So, Sabi mo na natin siya. so, napaka-thankful din ako na maayos yung buhay ko ngayon. Hindi man ganun. Hindi ko sinasabi na mayaman kami kasi ang totoong mayaman yung hindi na namumblema sa pera, hindi na siguro kami may kaya lang nakakaangat siguro sa buhay medyo, pero hindi ko masasabi na rich kid ako, ganyan, kasi sinasabi ng iba ganyan lang, pero hindi ko kaya kong mabuhay sa bukid. Kaya ko, lahat kinakain ko. Maliban sa isdang may sabaw. Dati guys, kumakain ako. Hindi ko alam kung tumanda ako, ayoko na. So, next question ko kay mama. So, hindi, in addition to that, kasi siguro isa rin yung mga pangaral ko sa kanya, kaya gano'n na lang din siya sa sarili niya, mag-control. No? Kasi lagi talaga akong nag-open up sa kanya, nagkukwentuhan yan kami, Yun yung pinakamahalaga guys. kinakwentuhan ko siya. Dapat kinukwento niyo yung mga bagay-bagay kasi andun yung sa part na a-advisean kayo ng mga kaibigan niyo, pero ang pinaka-best advice is galing sa parents niyo. Kasi ang tunay na concern talaga sa inyo, yung parents niyo. Kasi mayroong iba dyan ng mga kaibigan na kaibigan lang kunwari. Iba pa rin yung kapag yung parents niyo Mansala, dun ko yan. Mamaya. Yung hipon talaga inaubos agad, diba? So, ayun. Guys, yung kayo mga dalaginding dyan at mga binatilyo dyan, nanonood, makinig kayo sa mga parents niyo kasi love na love kayo ng mga yan at gusto nila na maging okay yung life ninyo, no? More than what they have, no? Mas gusto namin na yung mga anak namin mas maging successful, mas malampasan pa, no? Mas mahigitan kung ano yung mas mahigitan yung kung ano yung narating namin. Ganun. At saka syempre, no, masarap makita na successful ang bawat isa sa inyo. And ako, kasi mga kaibigan ni Alexis, happy rin ako pag maayos sila. Kumusta ko rin, gano'n. Yung mga friends din siya na minsan na ayaw ko. Sinasabi ko yun sa kanya. Yun. At saka, ito kasi personal topic na to kaya medyo mahaba. Malapit na tayo matapos sa hipon. This is the last hipon. Ano? When you say enjoy your life, hindi para mag-boyfriend kayo ng maaga or mag-jowa kayo ng maaga. Yeah. Hindi porket sinabing, enjoy your life kasi maikli lang yung buhay mo. Hindi yun. Ibig sabihin, parang, ano ba ba? Paano ko ba ito? Pag sinabi kasi nila na enjoy your life, kasi, like ikaw, 14 years old ka pa lang, it doesn't mean na mag-boyfriend ka na, no? Kasi, pag nag-boyfriend ka, that really, yan naman ang pagiging, minsan, lalo na without the guidance of the parents, no? Nagkakaroon ng unwanted pregnancy, no? Yung mga iba kasi sobrang luwag ng parents, no? Kaya kasi nasabi ko kay Alexis na be thankful, Alexis, kasi nandiyan kami na
I mean, to guide her kasi nasasabihan siya, napipigilan siya, may mga iba kasing parents na, sige push, okay lang kasi yun ang uso. Ayaw ko kasi guys yung, dahil yun ang uso, may kisabay na rin ako as nanay, bakit si ganyan, pinapayagan. But, ina-explain ko talaga sa kanya na hindi lahat ng bagay pwede ko siyang payagan, no? Kasi lalo na babae. Yun. At saka takot din ako lumabas mag-isa. Pero if may kasama ako, andun yung ano ko. Siguro minsan naaano siya ng mga friends niya, no? May mga times talaga na may katigasan din ang ulo. And, Pero, guys, yung iba kasi nakikita ko, teenage pregnancy, nagiging successful. Hindi ibig sabihin yun na pag naging buntis ka na maaga, is ganun din mangyayari sa'yo. pero kung maiiwasan nyo, Wag muna. huwag nyo nang gawin. Kasi At syempre, saka madaming mawawala. mahihirapan kayo guys. Pero hindi ibig sabihin na nangyari yun is mag-stop na kayo. Kung for those na ngayon nakakaranas ng gano'n, nangyari yun, nagkamali, move forward po tayo, no? At Pero, saka, I suggest lang talaga, Alexis, kung ayaw mo mahirapan sa buhay, man. at saka guys, hindi ako naniniwala sa forever. Ngayon na. Siguro pag mga bata pa, mahirap. Kasi hindi pa naman talaga seryoso eh. Unlike kung matatanda Hindi. na. Dun tayo sa topic na forever. Dun tayo pag sinabing, hindi ako naniniwala ngayon sa forever. Now, I'm high school. Kasi, naisip ko lang, kunwari, same school kayo right now. Then, pag college yun, hindi. Yung thinking nyo sa isa't isa, imbis mag-focus kayo dun sa Pag-aaral. kasi sabi sa comment ng mga college na kilala ko is sobrang stress talaga mag-college. So, stress ka na nga din sa gawain nyo sa college. Mas stress ka pa kasi iisipin mo na baka niloloko ka ni ganito kasi nga malalapit sa isa't isa. Yun yung kaya hindi ako naniniwala sa forever. Kaya, pero may mga lalaki talagang sinasabi ko lang na ngayon talaga, aminado ko na wala talaga akong balak. Kasi nga, ang hirap. At saka ayoko rin, ka-stress din ba? Ayoko ma-stress. Tama. Sinasabi ko na, Ako, pwede mo akong siguro ligawan, pero ayoko na minamadali ako na kukonsentrate. Di mo ako sagutin. Naiinis ako sa mga ganyan. Ay, sige. Okay na. Next topic na tayo. Ang tanong ko kay Mama is, hindi. Yung sinasabi mong hindi ka naniwala sa forever, baka magulungan sila doon. Kasi kanina sinabi mo naniwala. guys, naniniwala ako sa forever when the right age na. Yeah. Pero right now, as 14, 15, hanggang Teenager. basta pero may mga iba talaga na matatap. Sobrang, Meron naman. kasi may kamag-anak ako na. Pag mula high school. As in, LM pa lang ata sila eh. Same school. Tapos ngayon, pero sobrang Mahirap din pinagdaanan nila kasi nga, siyempre, maaga silang nagkaroon ng baby, no? Pero it doesn't mean na na nag-stop sila doon. Pero yun nga, tayo dito na as much as possible, kung kaya natin tiisin, no, muna na wag muna at because you're too young for that, wag na lang muna kasi mas yun nga, para hindi tayo mas mahirapan kasi mas mahirap bumangon, no? So, ito ang pinaka-importante kong tanong. Hindi ko to natatanong kay Mama. Dito lang for vlog. When I get 18 years old, papalagan na ba ako paligaw? Yung totoong ligaw na. Iba kasi ligaw yung iba eh. Yung hindi alam ng parents.
yung tinatanong ko is, Mapupunta sa bahay, gano'n. Okay lang naman. Pero it doesn't mean na pinayagan ng ligawan. Eh, pwede na magjowa. Iba yun. Pero, yun nga. 18 years old yun. 18 years old ka na rin naman. You're... At saka 14 years old pa ako, pero yung mindset ko malawak na. Kasi nakikita ko si mama doon. Yung iba kasi nanay, desperate na nga, tapos iaano pa nila sa anak nila. So, yung mindset ng bata, magagaya sa nanay. Di ba ma? Ganun lang yun. Si mama kasi, nabibili niya naman yung gusto niya eh. Pero, hindi ko pa nasasabi na mayaman kami. Kaya ang ano ko lang kasi doon kung bakit ayaw ko na My at boyfriend. 18 years old mag-boyfriend na. Kasi hindi ka pa tapos nun. I suggest, no? I suggest, mas sinasabi ko sa kanya kung graduate na. No? Kung graduate na. Para tapos na kung ano man ang mangyari, nag-work ka na, ano man ang mapag-desisyon nyo sa buhay, gusto nyo na mag-asawa, no? Gusto nyo nang kayo na talaga, no? Kasi gano'n, hindi naman minsan sa long relationship yan, eh. Kasi tingin nyo talaga na yun nga talagang match kayo, no? Eh, anytime, pwede na kayong, magpakasal. Unlike kapag yung undergrad ka pa, mahirap guys, mahirap. Uy, Tapos na ako. yung salad. Hindi, So, yun. Yun lang yung tanong ko. Pero sa ngayon talaga wala kong mainit. Tanong mo sa akin na. Hanggang saan mo kakainin yan doon? Serious question. Ano ka ba? Anong gusto mo sa... sa future, meron kang magustuhan na guy, what makes you decide na sagutin siya? Anong quality? Gusto ko mapatunayan niya na worth it siya. Doon pa lang sa panibigan niya. At saka hindi mawawala si God sa kanya. At saka gusto ko yung family-oriented. Yung close na family. Ayoko nung parang ayaw na ayaw kasama yung pamilya. Kasi dadating kami sa point na if ever magkakapamilya din kami. So, ganun din yun eh. Dapat close siya sa pamilya. Kasi if hindi siya close, what if kayo soon, di ba? Alis-alis din siya lang. Dapat talaga family-oriented para yung lalaki, no? Talagang uunahin niya ang pamilya more than anything, no? Hindi yung may makita lang dyan na mas maganda, no? Nakatingin na. Hindi niya naisip na, ay, may pamilya na pala ako, no? Parang kapag family-oriented ka kasi nakafocus ka sa family mo, no? Pero totoo lang rin naman talaga yung laging, yung sinasabi mo na laging merong may maganda sa... Hindi natatapos ang kagandahan. Sabi na like, hindi natatapos ang kagandahan. Yes naman, marami naman din talagang magaganda. Pero kung nakahanap ka na ng partner mo, Gusto ko, doon ka na lang mag-focus. siguro mga... Alagaan mo yung asawa mo. Doon kasi nakikita ko Ito- minsan. para, syempre, kung gusto mo maramdaman yung tips to, kung gusto mo maramdaman na pinapalagahan ka ng partner mo, syempre, iparamdam mo din sa kanya na yung gusto mong maramdaman. Ibalik mo. Di ba mo? So, yun nga, alagaan niyo yung mga asawa mo, no? Both yan, yung sinasabi kong alagaan. Kasi, yun nga, no? For example, kung ano yung nakita mo sa kanya before na ginagawa niya or kaya sinusuot niya, no? Or kung paano siya, ganun pa din siya. I mean, Pero- ma-maintain niya. Pero guys, iba-iba kasi tayo ng start eh. May iba na dapat mas pinapa-grow mo yung partner mo na. Kung nga
hindi siya ganun ka-confident sa sarili niya. Meron siya mga insecurities. Tulungan mo siya na mas, Na kunwari, ma-boost yung confidence niya. acne. Kasi yan yung mga problems ng mga ibang tao. Acne? Pimples. Siyempre, Hindi, base ko lang sa mga napapanood ko. parang Na parang yung mga mas pagandahin. or pagwapuhin yung partner niya. Dahil nga sa pag-aalaga yun ate. No? Pero ang gusto ko sana, mga 6, 17, gusto ko ligawan niya na ako. Sino nagsabi? Yung may decision, para mapatunayan yung mahintay niya talaga ako. Kasi if manliligaw siya ng, malapit na ako mag-graduate, ang swerte niya naman. Malapit ka naman. Graduate. Gusto ko mga, Bakit pag-graduate kailangan may sagutin ka na? if gusto ko yung goal ko na 21. Ikaw lang ba mag-decide? Sa life ko, I mean, sa amin dalawa. If meron. Hindi mo na i-consider si mama?